Sa bawat biyahe natin, ang una nating sinisigurado ay ang ating passport, ang ating pera at ang ating mga bagahe. Pero may isang bagay tayong nakakalimutan. Ang bagay na hawak-hawak mo ngayon, ang iyong cellphone. Lahat tayo naka-password ang cellphone, naka-face ID, naka-fingerprint lock. Ginagawa natin ito para sa privacy, para walang makabasa ng ating messages, para secure ang ating bank apps. Tama naman iyon. Pero naisip mo na ba ang senaryo na ito? Paano kung habang naglalakad ka mag-isa sa ibang bansa ay bigla kang hinimatay, inatake ng high blood o kaya ay naaksidente? Darating ang mga paramedics, darating ang mga pulis. Ang una nilang gagawin ay kakapkapin ka para hanapin ang ID mo at kukunin nila ang cellphone mo para tawagan ang pamilya mo. Pero nakalock ang cellphone mo. Hindi nila mabuksan, hindi nila alam ang passcode mo. Dito nagiging delikado ang sitwasyon dahil sa kagustuhan nating maging private, nagiging unknown person or John Doe tayo sa ospital. Walang makapagsabi sa doktor kung may allergy ka ba sa gamot. Walang makatawag sa asawa mo na nasa Pilipinas. Ang locked phone ay pwedeng maging pader sa pagitan mo at ng iyong kaligtasan. Kaya sa videong ito, ituturo ko ang digital armor na dapat i-activate ng bawat OFW at solo traveler. Ito ang tinatawag na medical ID at emergency SOS. Simulan natin sa medical ID. Sa iPhone at sa karamihan ng Android phones, may feature na pwedeng makita kahit nakalock ang screen. Kapag pinindot ang emergency sa lock screen, lalabas ang isang button na medical ID. Kabayan, huwag kang tamad. Punan mo ito ng detalye. Ngayon na, ilagay mo dito ang iyong blood type. Ilagay mo kung may allergies ka sa penicillin o aspirin. Ilagay mo kung diabetic ka. Bakit? Dahil kung walang malay ka, ang impormasyong ito ang magsasabi sa doktor kung anong gamot ang hindi pwedeng iturok sa iyo. Pwede itong makasagip ng buhay mo. At higit sa lahat, dito mo ilalagay ang iyong emergency contacts. Huwag ilagay ang pangalan lang. Lagyan mo ng relasyon. Nanay, asawa, kapatid. Kapag na-set up mo na ito, kahit sinong rescuer, kahit hindi nila alam ang password mo, ay pwedeng pindutin ang emergency button at matawagan agad ang nanay mo. Isipin mo ang peace of mind na ibibigay nito sa pamilya mo. Alam nila na kung may mangyari man, matatawagan sila agad. Pangalawa, pag-usapan natin ang active defense. Ito ang emergency SOS. Ito ay para sa mga sitwasyon na gising ka pero nasa panganib ka. Halimbawa, sinusundan ka ng masamang loob o kaya ay natrap ka sa isang lugar. O kaya ay nakakaramdam ka ng matinding sakit sa dibdib at hindi ka na makapag-dial. Ang rule ay simple, the 5-press rule. Sa iPhone at maraming Android units, kapag pinindot mo ang power button, yung pindutan sa gilid ng 5 beses ng mabilis, 1, 2, 3, 4, 5, magti-trigger ang system, may countdown na lalabas. At pagkatapos nito, automatic na tatawag ang phone mo sa local emergency number. Kung nasa Japan ka, sa 110 o 119. Kung nasa US ka, sa siyam isa-isa. Kung nasa Dubai ka, sa siyam. Hindi mo na kailangan i-memorize ang number ng bansa. Ang cellphone mo na ang bahala. Kusa niyang aalamin kung nasaan ka at kung sino ang dapat tawagan. At ang pinakamagandang feature nito, ang location sharing. Pagkatapos ng tawag, magte-text ang cellphone mo sa lahat ng emergency contacts mo. Sasabihin nito, nag-trigger ako ng SOS, heto ang location ko. Kahit naka-off ang GPS or location services mo para makatipid sa battery, automatic itong bubuksan ng system pansamantala para matrack ka. Ganyan katindi ang technology ngayon. Mga kabayan, ang technology ay hindi lang para sa entertainment. Ito ay tool para sa survival. Madalas tayong mag-alala sa excess baggage. Pero nakakalimutan natin ang excess risk. Ang pag-set up ng medical ID at emergency SOS ay libre. Wala kang babayaran. 5 minuto lang ang kailangan.
Pero bakit marami pa rin sa atin ang hindi gumagawa nito? Dahil sa mentalidad na hindi mangyayari sa akin yan. Huwag nating hintayin na mangyari bago tayo kumilos. Ang tunay na bantay ay laging handa. Ang matalinong biyahero ay hindi umaasa sa swerte. Umaasa siya sa paghahanda. Kaya habang pinapanood mo ito o pagkatapos ng videong ito, hawakan mo ang cellphone mo. Pumunta sa settings, hanapin ang health o safety and emergency at i-fill out ang form. Gawin mo ito para sa sarili mo at gawin mo ito para sa pamilyang naghihintay sa iyong pag-uwi. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang special na app para sa mga OFW. Paano kung ang kalaban mo ay hindi aksidente, kundi ang sarili mong employer o agency? Paano ka hihingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas gamit lang ang isang app? Iyan ang ating susunod na topic. Ngayon naman, dumako tayo sa seguridad ng iyong trabaho at karapatan. Kung ikaw ay isang overseas Filipino worker o OFW o nagpaplanong magtrabaho sa ibang bansa, alam mo na ang pinakakritikal na dokumento sa buhay mo ay ang iyong pasaporte at kontrata. Pero harapin natin ang mapait na katotohanan. Sa maraming bansa, lalo na sa Middle East, talamak pa rin ang practice ng mga employer na kinukumpiska o itinatago ang passport ng kanilang mga empleyado pagkarating sa airport. Ang tawag nila dito ay safekeeping. Pero sa totoo lang, ito ay paraan para hindi ka makatakas o makaalis kung sakaling tratuhin kang hindi maganda. Kapag nangyari ito, pakiramdam mo ay wala kang laban, wala kang hawak na papel, wala kang ED. Kung tatakbo ka sa pulis, paano mo papatunayan na legal kang manggagawa? Kung magsusumbong ka sa embahada, paano kung wala kang kopya ng kontrata mo? Dito papasok ang digital lifeline ng bawat OFW. Ito ang DMW mobile app. Dati, kilala ito bilang POEA Online. Puro papel, puro pila. Pero ngayon, nasa isang app na ang lahat. At kung wala ka pa nito sa cellphone mo, naglalakad ka ng walang kalasag. Bakit ito importante? Una, nandito ang iyong Digital OEC or Overseas Employment Certificate. Ang OEC ang patunay na ikaw ay rehistrado, legal at protektado ng gobyerno ng Pilipinas. Dati, kapag nawala mo ang papel na OEC sa airport, hindi ka makakaalis. Offloaded ka. Ngayon, nasa cellphone mo na ang QR code. Hindi ito mapupunit. Hindi ito mababasa ng ulan. At higit sa lahat, hindi ito makukuha ng employer mo. Pangalawa, at ito ang feature na ayaw nating gamitin pero kailangan nating malaman. Ang assistance or help feature. Sa loob ng app na ito, nandun ang record ng iyong employment history. Sino ang agency mo? Sino ang employer mo? Ano ang address nila? Kung sakaling magka-problema, halimbawa, hindi ka pinapasweldo, o kaya ay sinasaktan ka, o kaya ay pinagtatrabaho ka sa ibang bahay na wala sa kontrata, hindi mo na kailangan maghanap ng number ng agency. Gamit ang app, pwede kang mag-file ng report dahil verified ang account mo, alam agad ng DMW at OWWA kung sino ka at nasaan ka. Ito ay direktang linya sa gobyerno. Pero paano kung wala kang internet? Paano kung kinuha pati ang cellphone mo? Dito pumapasok ang redundant memory. Bago ka umalis ng Pilipinas o habang maayos pa ang sitwasyon dyan sa abroad, i-download mo ang DMW app, mag-register ka, at i-screenshot mo ang iyong profile at Digital OEC. I-send mo ang screenshot na ito sa messenger ng nanay mo, ng kapatid mo, o ng best friend mo. Bakit? Dahil kung sakaling kunin ng masamang amo ang cellphone mo at pasaporte mo at nakatakas ka para tumawag sa pamilya mo, ang pamilya mo sa Pilipinas ang may hawak ng ebidensya. Sila ang pwedeng pumunta sa OWWA office dala ang screenshot ng detalye mo. Sir, tulungan niyo ang anak ko. Ito ang OFW record number niya. Ito ang employer niya. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng hotline 1348. Ito ang numero ng OWWA 24 sa 7 Operation Center. Isisave mo ito sa contacts mo ngayon din. Lagyan mo ng pangalan na madaling hanapin tulad ng AAA Help
para nasa unahan ng listahan. Mga kabayan, ang pagiging OFW ay isang sakripisyo. Pero hindi ibig sabihin ay magiging biktima tayo. Ang DMW mobile app ay hindi lang basta app para makakuha ng OEC exemption para hindi magbayad ng travel tax. Ito ay iyong digital ID sa buong mundo. Kapag may DMW app ka, kahit hubaran ka nila ng dokumento, nasa database ka ng gobyerno. Hindi ka TNT, hindi ka undocumented, ikaw ay may karapatan. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayon, kung ikaw ay OFW, i-check mo ang cellphone mo. Naka-install ba ito? Updated ba ito? Nakakapag-login ka ba o nakalimutan mo na ang password? Kung ikaw naman ay may kamag-anak na OFW, tawagan mo sila ngayon. Tanungin mo, "Ma, may DMW app ka na ba? Send mo sa akin screenshot ng profile mo para may copy ako." Ang simpleng tanong na yan ay pwedeng maging susi ng mabilis na aksyon sa panahon ng krisis. Tandaan, sa laban ng pangingibang bansa, ang impormasyon ay sandata. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang problema ng pagkakaligaw. Paano kung nasa Japan ka o nasa Europe at biglang nawala ng signal ang cellphone mo? Walang Google Maps, walang Waze, hindi ka marunong magbasa ng Japanese o Arabic signs? Paano ka makakauwi sa hotel? Tuturuan ko kayo ng offline survival technique na ginagamit ng mga professional travelers. Hindi mo kailangan ng data, hindi mo kailangan ng Wi-Fi, GPS lang at tamang paghahanda, sapat na. Kabayan, imagine mo ito. Kalalapag mo lang sa airport sa ibang bansa. Excited ka. Pero paglabas mo ng arrival area, ang haba ng pila sa bilihan ng SIM card. O kaya naman, sinubukan mong i-on ang roaming mo, pero walang signal. Dead spot, wala kang internet, wala kang data, sumakay ka sa taxi o train. Tinanong ka ng driver kung saan ang hotel mo. Ibinigay mo ang address, pero hindi alam ng driver ang daan. Sabi niya sa'yo, "Check your Waze." Wala kang ang internet. Paano mo check? Dito nagsisimula ang panic. Nasa ibang bansa ka. Hindi mo kabisado ang lugar. Hindi mo mabasa ang mga street signs. At ang cellphone mo na akala mo ay matalino ay naging walang kwentang bato dahil lang walang signal. Pero alam nyo ba ang sikreto ng mga professional travelers at mga veteranong OFW? Hindi nila kailangan ng internet para hindi maligaw. Ang kailangan lang nila ay offline maps. Marami sa atin ang may maling akala. Akala natin ang GPS o ang location dot sa Google Maps ay gumagana lang kapag may load o data tayo. Mali po yun. Ang GPS chip sa loob ng cellphone mo ay kumokonekta direkta sa mga satellite sa kalawakan. Libre ito. Hindi kailangan ng globe, smart o Wi-Fi. Basta nakikita ng cellphone mo ang langit, alam ng cellphone mo kung nasaan ka. Ang problema lang, kung wala kang internet, hindi maload ng Google Maps ang drawing ng kalsada. Makikita mo ang dot mo, pero ang paligid ay gray o blanco. Kaya ito ang solusyon, ang tinatawag na download offline map. Bago ka umalis ng bahay sa Pilipinas, habang malakas pa ang Wi-Fi mo, gawin mo ito. Buksan ang Google Maps. I-type ang lugar na pupuntahan mo. Halimbawa, Tokyo o Dubai o New York. Paglabas ng pangalan ng lugar, scroll up mo ang menu sa ilalim. Hanapin ang 3 tuldok sa gilid at pindutin ang download offline map. Maaaring kumain ito ng memory sa cellphone mo, mga 500 megabyte hanggang 1 gigabyte. Pero kabayan, ito ang pinakasulit na space na gagamitin mo. Kapag na-download mo na ang mapa ng buong syudad, kahit tanggalin mo pa ang SIM card mo, kahit ilagay mo pa sa airplane mode ang cellphone mo, subukan mo. Buksan ang maps. Makikita mo, detalyado pa rin ang kalsada. Pwede ka pa rin mag-search ng hotels near me. Pwede ka pa rin mag-navigate at humingi ng directions papunta sa address ng employer mo. Gagana ang blue dot, gagana ang arrow. Tuturo nito kung kakanan ka ba o kakaliwa. Isipin mo ang laking tulong nito. Halimbawa, sumakay ka ng taxi at pakiramdam mo ay niloloko ka ng driver o iniikot-ikot ka para tumaas ang metro. O kaya ay dinadala ka sa delikadong lugar. Dahil may offline maps ka, makikita mo sa screen mo kung tama ba ang direksyon nyo. Pwede mong sabihin, "Sir, wrong way.
The map says turn right. Hindi ka basta-basta maloloko. Hindi ka basta-basta maliligaw. At hindi lang ito para sa mga OFW, para din ito sa mga turista. Minsan, ang internet sa ibang bansa ay napakamahal o kaya mabilis maubos ang battery kapag laging naghahanap ng signal. Kapag naka-offline map ka, tipid sa battery, tipid sa data. Kaya ang payo ng bantay, tratuhin ang offline maps bilang inyong digital compass. Huwag mong hintayin na nasa airport ka na bago ka mag-download. Gawin mo na habang nag-iimpake ka pa lang. Isama mo ito sa checklist mo. Pasaporte, check. Visa, check. Offline maps, check. Dahil sa ibang bansa, ang taong alam kung nasaan siya ay ang taong may kontrol sa sitwasyon. Sa susunod na topic, pupunta tayo sa language barrier. Paano kung nasa pharmacy ka sa Saudi Arabia o Japan? Masakit ang tiyan mo. Bibili ka ng gamot. Pero ang nakasulat sa kahon ay Arabic o Japanese characters. Hindi mo maintindihan. Paano kung mali ang mainom mong gamot? Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang camera ng cellphone nyo para magbasa ng ibang lengguwahe instantly. Walang typing. Itututok lang, English na. Ito ang Google Lens. Kabayan, diretsuhin na natin. Kapag nasa Japan, Korea o Middle East ka at hindi ka marunong ng lengguwahe nila, para kang bulag. Nakikita mo ang paligid pero wala kang maintindihan. At sa ibang bansa, ang panghuhula or guessing game ay delikado. Lalo na sa dalawang bagay, gamot at pagkain. Pumunta ka sa pharmacy dahil masama ang pakiramdam mo. Ang nakasulat sa kahon ay Arabic o Nihongo. Kumuha ka ng isa dahil mukhang paracetamol. Pero paano kung laxative pala yun? O sleeping pills? O gamot sa puso na bawal sa'yo? Ang maling inom ng gamot ay pwedeng magdala sa'yo sa ospital sa halip na gumaling ka. Pangalawa, sa pagkain. Lalo na sa mga kabayan nating Muslim o may allergies. Paano mo malalaman kung ang instant noodles na hawak mo ay may pork o shrimp kung hindi mo mabasa ang ingredients sa likod? Huwag mong ipagsapalaran ang kalusugan mo sa hula-hula. Gamitin mo ang technology sa bulsa mo. Ito ang Google Translate Camera o Google Lens. Ito ay hindi lang pang-translate ng hello at goodbye. Ito ay isang visual translator. Ganito ang tamang paggamit nito para sa kaligtasan mo. Step 1. Buksan ang Google Translate app. Step 2. Pindutin ang camera icon. Step 3. Itutok ang camera sa text na hindi mo maintindihan. Huwag kang magpipicture. Hayaan mo lang nakatutok ang camera. Sa loob ng ilang segundo, makikita mo sa screen na ang mga foreign characters ay magpapalit at magiging English o Tagalog. Live. Saan mo ito dapat gamitin? Una, sa gamot at vitamins. Bago ka bumili o uminom, iscan mo ang label. Hanapin ang usage at dosage. Siguraduhin na tama ang gamot na hawak mo. Pangalawa, sa supermarket. Itutok sa ingredients list. Kung ikaw ay bawal sa baboy, hanapin ang salitang pork o lard. Kung ikaw ay may allergy sa mani, hanapin ang peanuts. Masasave ka nito mula sa allergy attack. Pangatlo, sa immigration at documents. Minsan may papapirmahan sa'yo na form na nasa ibang lengguwahe. Huwag na huwag pipirma ng hindi naiintindihan. Iscan mo muna gamit ang Google Lens. Basahin ang fine print. Alamin kung ano ang pinapasukan mo at hindi lang sa pagbabasa. Paano kung kailangan mong kausapin ang pulis, doctor o taxi driver na hindi marunong mag-English? Gamitin ang conversation mode. Sa loob ng parehong app, may microphone icon na conversation. Pindutin ito. Magsalita ka sa Tagalog o English. I need help. I lost my passport. At magsasalita ang cellphone mo sa lengguwahe nila. Arabo man yan o Hapon. Pagkatapos, pasalitain mo sila at isasalin ito ng phone pabalik sa English para sa'yo. Para kayong may dalang personal interpreter, 24 sa 7. Pero bantay, ang tanong ng bayan, kailangan ba ng internet? Ang sagot, hindi kung handa ka. Tulad ng sa Maps, may tinatawag tayong offline language pack. Bago ka umalis ng Pilipinas o habang may wifi ka pa,
I-download mo na ang language ng bansang pupuntahan mo. I-download ang Japanese o Korean or Arabic. Kapag nasa cellphone mo na ang file na ito, kahit nasa ilalim ka ng lupa, kahit nasa gitna ka ng disyerto na walang signal, gagana ang camera translation. Gagana ang voice translation. Ang cellphone mo ay napakalakas na tool, pero nagiging walang kwenta ito kung hindi mo isi-set up ng tama. Ang Google Lens at Translate ay hindi cheating. Ito ay survival tool. Binibigyan ka nito ng kakayahang makabasa at makaintindi sa mundong hindi mo kilala. Kaya kabayan, huwag kang mahihiyang ilabas ang cellphone at itutok sa menu o sa gamot. Mas okay nang magmukhang turista kaysa maging pasyente sa ospital. Ngayon, kumpleto na ang digital defense mo. May medical ID ka na para sa emergency, may offline maps ka na para hindi maligaw, may Google Lens ka na para makaintindi. Pero, may isa pa ring malaking problema. Ang Achilles heel ng lahat ng teknolohiya, battery at magnanakaw. Paano kung malowbat ka? Paano kung nanakaw ang cellphone mo kasama ang lahat ng apps na ito? Paano ka uuwi? Paano ka hihingi ng tulong kung wala na ang digital life mo? Sa huling bahagi, babalik tayo sa analog. Ituturo ko ang The Bantay Backup, ang simpleng papel at diskarte na sasalho sa'yo kapag namatay na ang lahat ng gadgets mo. Kabayan, nakapag-set up na tayo ng medical ID, may offline maps na tayo, may Google Lens na, pero harapin natin ang bangungot ng bawat traveler. Paano kung malowbat ka at walang power bank? Paano kung mahulog ang cellphone mo sa tubig? Paano kung sa isang iglap, hablutin ng snatcher ang bag mo kasama ang wallet at cellphone mo? Sa sandaling yon, lahat ng apps na download natin ay basura, zero. Kung ang kaligtasan mo ay nakadepende lang sa battery, nasa panganib ka. Kaya para sa huling bahagi, ituturo ko ang The Bantay Backup. Ito ay analog, old school, pero ito ang sasalho sa iyo kapag bumagsak na ang technology. Kailangan mo ng dalawang bagay, ang ICE card at ang stashed cash. Una, ang ICE card o in case of emergency card. Huwag kang umasa sa memorya. Kapag na-trauma ka o nataranta, makakalimutan mo ang number ng asawa mo. Makakalimutan mo ang address ng hotel mo. Kumuha ka ng isang maliit na papel kasing laki ng calling card. Isulat mo ang mga sumusunod ng malinaw at malalaking letra, full name and passport number, emergency contact number, lagyan ng country code, halimbawa +63, address ng Philippine Embassy o consulate sa bansang yon, hotel address or address ng employer mo, blood type at malalang allergies, ipalaminate mo ito o balutan ng scotch tape para hindi mabasa. Saan ito ilalagay? Huwag sa wallet, huwag sa bag na pwedeng manakaw. Ilagay mo ito sa iyong bulsa, sa loob ng sapatos, o sa likod ng ID lace mo. Dapat nasa katawan mo ito mismo. Kapag nawala ang lahat sa iyo, ang maliit na papel na ito ang magsasabi sa Good Samaritan o sa pulis kung sino ka at saan ka dadalhin. Ito ang iyong hard copy lifeline. Pangalawa, ang stashed cash o ang tagong pera. Ang pagkakamali ng marami, inilalagay ang lahat ng cash sa iisang wallet. Kapag nadukutan ka, ubos lahat. Wala kang pamasahe papuntang embassy. Wala kang pambili ng tubig. Magtago ka ng sapat na halaga. Halimbawa, $50 o 5,000 yen. Isang buo. Ito ang doomsday money mo. Itupi mo ng maliit. Isiksik mo sa ilalim ng swelas ng sapatos mo. Tahiin mo sa loob ng bra o brief. O isingit sa phone case. Ang perang ito ay bawal gastusin sa pasalubong. Bawal ipambili ng kape. Gagalawin mo lang ito kapag wala ka ng ibang choice. Ito ang magbabayad sa taxi papuntang konsulado kapag na-stranded ka. Mga kabayan, ang pagiging handa ay hindi pagiging nega. Ito ay pagiging matalino. Sa videong ito, binigyan ko kayo ng 5 sandata. Medical ID para sa emergency health data. DMW app para sa OFW protection. Offline maps para hindi maligaw. Google Lens para sa language barrier. At ang ICE card para sa worst case scenario. Kung gagawin mo ang mga ito,
Hindi ka lang basta turista o manggagawa. Ikaw ay isang survivor. Kahit anong ibato sa iyo ng mundo, makakauwi ka ng ligtas sa pamilya mo. Ngayon may tanong ako sa iyo. Alin sa 5 ito ang hindi mo pa nagagawa? Aaminin ko, marami sa atin ang tamad mag-download ng maps o magsulat ng ICE card. Pero ngayon, alam mo na ang halaga nito. Alin ang uunahin mong gawin pagkatapos ng videong ito? Mag-comment sa ibaba. Ready na ako kung gagawin mo ang lahat ng ito. O kaya naman itag mo ang kakilala mong medyo syunga sa tech at kailangang mapanood ito. Huwag mong hayaang maging biktima ka. Maging bantay sa sarili mong biyahe.